Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo, isang DDS na gamunggo lang ho ang utak. Hindi ko alam kung baliw ho ito at nakalimot ho uminom ng kanyang gamot. Ang kapal-kapal ng pagmumukha nito para diktahan si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ho ang gagawin. O eto mga ka-aksyon, kung ano-ano ho ang kanyang sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Aba, ang kapal nga talaga ng mukha nitong taong ito. Grabe ho ito kung bumira kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung baliw yata siguro ito. Kasi kung matino ka, kahit masama man ang loob mo kay Pangulong Bongbong Marcos, abay hindi mo ho ito masasabi ang mga ganitong salita. Ito ho mga ka-action, bago ho tayo magpatuloy, panoorin at pakinggan ho muna natin itong parang limo-limo na taong ito. Ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka. Alam naman niya, lahat ng tao sa Mindanao galit sa kanya. Kung mo Marcos, payo ko lang sa'yo. Huwag kang magpapakita sa Mindanao na mag-isa na wala kang bodyguards dahil buong tao sa Mindanao galit na galit sa iyo dahil sa kabalbalan na pinagagawa ninyo ngayon sa gobyerno. At dahil sa pagpapakulong mo sa bayani naming si Tatay Digong, kaya pakiusap Bongbong Marcos, kung maaari mag-utos ka na lang ng tao para maghatid ng tulong dito sa Mindanao. Dahil kung ikaw ang pupunta dito, talagang mapapahiya ka lang dahil ang mga tao dito sa Mindanao wala ng respeto sa iyo. At paalala ko lang, karapatan ng mga taga Mindanao na makatanggap ng ayuda dahil pera nila yan. Dapat itulong mo doon sa mga nabiktima ng lindol. Huwag ninyong nakawin yan. Parang awa mo na Bongbong Marcos. Kailangan ng tulong ang taga Mindanao. Hindi ibig sabihin na kailangan namin ng tulong dito sa Mindanao. Karapatan namin ng humingi ng ayuda dito dahil pera namin yung pinapasahod sa inyo at pera din namin yan. Pero huwag kang magpapakita dito sa Mindanao dahil talagang mapapahiya ka lang at ang masaklap, baka mapahiya ka lang ng husto. Dahil alam mong Bongbong Marcos, lahat ng tao dito kahit saan ka magpunta sa Mindanao, galit na galit sa'yo. Yan ang totoo. Kaya huwag kang maniwala sa mga vloggers mo, mga ulol, sa mga supporters mo, mga tanga na nagkukunwari lang naman. Kaya Bongbong Marcos, pakiusap. Mag-utos ka na lang ng tao, huwag na ikaw yung pumunta dito dahil ayaw namin makita ang pagmumuka mo. Mas lalo lang kaming magagalit kapag pumunta ka dito. Tulong? Normal na yan ang tulong dahil karapatan namin makatanggap ng ayuda. Pero hindi normal ang pumunta ka dito at magpakita ka sa amin dahil pagkatapos mong ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka. Narinig nyo na? Ano sa tingin nyo? Nasa katinoan pa ba ito? Ang DDS creator na ito o vlogger na ito? Diba? Sipin mo ha, dinidiktahan niya si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gagawin. Huwag daw ho pumunta ng Mindanao si Pangulong Bongbong Marcos dahil galit daw ang lahat ng taga Mindanao. Huwag daw ho pumunta si Pangulong Bongbong Marcos na walang kasamang bodyguard sa Mindanao. O di ba? Matuturing ho na pagbabanta na naman yan. Di ba? Alam mo kung mapanood nyo man ho ito, sasabihin ko na kung anong klaseng tao ka. Alam mo kung anong klaseng tao ka? Buang ka. King ina mo rin. Di ba? Kung mura ka sa Pangulo, akala mo kung sino ka na? Di ba? King ina mo rin. Bayani ba ang tatay nyo? Bayani para sa inyo na mga limo ang utak. Di ba? Yung mga kulang-kulang ang utak, kulang-kulang ang isip. Bayani na para sa inyo. Di ba? Ikaw, kung ayaw mo ng ayuda ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi mo naman kailangan, dahil hindi ka naman apektado, tumahimik ka na lang. Di ba? Dapat magpasalamat ka. Di ba? Na ang gobyerno, ang mga opisyal ng gobyerno ay kumikilos, tumutulong. Di ba? Diyan sa ating mga kababayan na nasalanta ng lindol. Di ba? Wala ka nang maitutulong kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi mo. Sino ka para diktahan ang Pangulo? Para ka namang ang tabiros nga ang mukha. Sus Marisep. Di ba? Kung ayaw mo ng tulong,
ng Pangulo, ng gobyerno, huwag ka naman para daldal. Di ba? Dahil hindi ikaw ang apektado. At wala kang pakialam kung bumisita man si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kanina bumisita. Ininspect yung mga napinsala doon. Binisita ang ating mga kababayan. Oh, galit ba ang mga taga-Jinsan kay Pangulo kanina? Di ba? Eh, ikaw lang naman yata itong halos magkanda. Sus Maria Josep. Ay, nako. Nako. Kung hindi lang talaga ako pumipigil, nako, sarap mo talaga murahin ng malulutong. Kaso lang, ayaw ko na babaan kong level ko para magka-level tayo. Diba? Dapat magpasalamat na lang kayo. Magpasalamat tayo. Hindi naman natin dapat diskasyonan ito. Kasi mga kababayan ho natin yan. Diba? I-sit aside ho natin ang usaping politika. Pag oras ng kalamidad, pag oras ng tulungan, dapat magkaisa ho tayo. Dahil mga Pilipino din ho yan ang nangangailangan ng tulong. Kung ikaw ayaw mo ng tulong, di ba? Pwede bang tumahimik ka na lang? O kaya uminom ka muna ng gamot mo, baka nakalimutan mo uminom ng gamot. At nababaliw ka na naman. Di ba? Kapal ng mukha nitong Sus Maria Josep. Ewan ko na lang ito. Ewan ko ba dito sa mga DDS? Ba't ganito ang ilan sa mga DDS? Para mga sira-sira ang ulo. Di ba? Eh, hindi naman talaga matino yan. Kung matino yan, masasabi niya ba yan kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Limo ang utak nitong king ina mo. O yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.